Magandang tanghali. Tanghali agad. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyo pong lahat. At magandang gabi na rin po sa inyong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyong pong lingkod na magbibigay po ng mensahe mula po sa ating divine, sa Holy Spirit, no, sa mga ancestors, spirit guides, ascended masters, um, archangels or angels or even elementals po, no? So maghihingi po tayo ng mga mensahe sa kanila para po sa inyo, para po maging guides ninyo, maging guide ninyo sa araw-araw. No, kung ano po yung mga pwede nyong gawin sa araw-araw na dapat iwasan at mga dapat pong gawin. Ano yung mga tips, mga ganyan. So kailangan po natin yan. Okay? Pero before po niyan is kailangan pag po tayo mag-umpisa ng reading, syempre kailangan ko po muna magpasalamat po sa lahat po ng mga new subscribers. Kasi na ba yung aking Yell phone? Okay, sa mga new subscribers, sa mga actually hindi ko po na-check na rin eh. Ang dami ko pong pasyente ngayon. Oh, okay. So, maraming salamat po at marami po ang ating subscribers ngayon na nadagdag, no? Okay, so, wow. Okay, so maraming salamat. Ngayon ko na po nakita yung analytics. Okay, so, maraming salamat po sa mga naka-resonate dito, mga nakaraan. What about ba yung ano natin kanina? Ay, kahapon. Okay, so, hindi yun Teka lang. Ano ba yung topic natin kahapon? Okay, mission by God. Okay, so may mission si God na hindi nila kailangang ano yon. Alam nyo kasi yun. Okay, so pilit na sinasabotahe, no? Talagang meron talagang gustong patigilin kayo dyan sa ginagawa nyo. Kaya sige ang attack, sige ang banat, no? So, ngayon is hihingi po tayo ulit ng update, no? Kung ano po ba yung mga dapat na bantayan din po ninyo. Hindi po yung kayo lang po ang laging binabantayan. Kasi po, kailangan bantayan po talaga. Kasi andyan po yung umaatake sila sa inyo. Siyempre, hindi naman po tayo pwedeng manahimik. Kailangan din po, meron din po tayong pang-depensa or pang-atake po sa mga yan. So, kailangan po natin tapatan yan or mas maganda is higitan po yung mga ginagawa nila sa atin na spiritual attack. Okay? Especially po kung may mga death spells po yan. So now, let's see. Para po sa inyo to mga collective. No? So, syempre hingi po muna tayo ng basbas or ano ba to? Permiso para po dito sa ating reading na ito, sa ating Panginoon Diyos Ama. Okay? So, naman ni Padre, Filho, Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus Ama, Panginoong Diyos Ama, ako po ay naririto muli. Kami po ay naririto muli sa harapan po ninyo kasama po ng aking mga subscribers, followers, viewers at mga ilan pa po na napadaan po dito sa ating channel na Angel Whisper 11. Ako po ay nananalangin po sa inyo na kami po ay inyong samahan sa pagbabasang ito. Nang sa ganun po, bibigyan po natin ng mga tips or babala ang mga collectives. Ang pangkalahatan na rin po, no, mapa healers, tarot readers or mga tao po dito sa sanlibutan. Ako po ay nananalangin na bigyan niyo po kami ng napakalalakas sa proteksyon na magmumula po sa inyo, napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na espiritu, lalong-lalo na po sa mga atake sa spiritual nanggagaling po sa mga kalaban, na kami po ay inyong bigyan ng napakalakas na proteksyon na manggagaling po sa inyong lahat. Naway magkaroon po ng kagalingan ng lahat ng may karamdaman. Inyo po silang hipuin. Inyo po kaming hipuin ng inyong napakalalakas na kapangyarihan para po maisagawa po namin ang mga misyon na inyo pong inatas sa amin. Naway kami po maging isang talagang napakabuting tagasunod po ninyo sa araw-araw. Naway kami bibigyan nyo po lagi ng kaliwanagan, liwanag patungo po sa inyong kaharian. Maraming salamat po sa biyayang ito at kami po inyong patawarin sa lahat ng aming mga pagkakasala. Naway kami po inyong samahan ngayong gabi na ito para po sa aming lahat, lalong-lalo na po sa mga collective. Na nakapa ko po tarot reader at healer. Maraming salamat po. Amen.
Okay, so start na po tayo. Okay. So, syempre, gagamit po tayo. Unahin po natin gamitin ngayon yung talagang unang-unang cards ko. Or kung gusto nyo mag-angel numbers na kaya tayo. Hindi, wag muna. Doon muna tayo sa ating, pagsusunod-sunod rin ko na po yan. Syempre, huhuli po natin ang ating angel number. So, dito muna tayo. Excuse me. Okay. Sa mga amulets po is may mga parating po akong new stocks. No, may mga new stocks po tayo. Kasi naubos na po halos, no. Ilan na lang po talaga yung mga amulets ko. And sa mga oils po, no, is konti na lang din po. So, malamang po nito is gagawa po ako niyan end of mga next week po. Kasi po kailangan bagong po mag December is meron po ako niyan kasi kailangan po siya i-bless or parang kailangan ko po muna siyang punan ng maraming dasal bago po siya alam niyo yun, mai-expose ko po sa inyo. Okay? So, let's see. Teka lang. Kung ano po ang unang mensahe sa inyo ng ating divine. Maraming salamat po nga pala doon sa mga sa mga nag-like and share, sa mga nag-comments po, though hindi ko pa po talaga nababasa kasi po talagang sunod-sunod din po ang pasyente, lalo na po yung walk-in. Kasi po pagka mga walk-in is talaga naman pong halos parang ayaw na po akong iwan. Parang gusto na po ng more chikahan. Okay, so meron ka pong psychic attack, no? So, for now and for sure, is nakaka-experience ka ng mga paunti-unting parang pitik-pitik ng sakit ng ulo. Okay? So, meron ka mga ganyan. So, dyan kasi is yan, isa rin yan sa mga distraction, no? Or talagang binibigyan ka nila ng parang oras, no? Na bigla kang parang susumpungin ng mga masasakit sa ulo mo, yung ganyan. Or parang nagkakaroon ka ng parang panghihina sa pag-iisip, no? Na parang nagkakaroon ka ng at the same time, parang blurred vision, mga ganyan, na parang wala nakakapasok sa'yo ng mga vision or hindi ka makapag-isip ng maayos, hindi ka makapaggamot din ng maayos, especially sa mga tarot readers, no, nakaka-experience sa mga ganito. Hello sa mga kapwa ko tarot readers, no, so make sure po na talagang andun po yung before kayo mag-start is mag-cleanse po kayo and humingi po kayo ng basbas sa Panginoon Diyos Ama bago po kayo mag-start. And sa mga healers naman po, kasi po ang ginagamit po natin yung psychic abilities po natin, no, kadalasan po is sa pagbabasa po ng tawas, no, and sa doon nakasama na po lahat yan, intuition, ganyan, sunod-sunod na po yan. Kailangan po natin kapain or isipin or kung ano man ang resulta talaga kung bakit nagkaganon yung pasyente nyo. Okay? So, kailangan po natin halongkatin yan. No, kung hindi man kayo gumagamit ng tarot. Yun po yung sa healer. Okay? So, let's see kung ano pa. So, yun lang naman. So, kailangan lang talaga pag may mga psychic attacks ka, kailangan talaga dito meron kang mga pagki-cleansing na magaganap. Pagka nararamdaman mo na kagad yung mga ganyan, agad? See? Saang may psychic attack dito ngayon is yung tarot reader. No? So, I'm calling all the attentions of my bebe loves na mga tarot readers, no? Na meron po kayong psychic attack. Okay? So, kailangan lang po dito is talaga mag-cleanse po kayo. Cleanse. And especially mga cards nyo rin. Kung meron po kayong mga crystals, palibutan nyo po ng crystals ang inyong mga cards. No? And mag-light po kayo ng candles. Okay? So, kailangan po yan. Gumamit po kayo ng violet na candles and white candles, red, ganyan. Magsindi po kayo. Okay? Kasi meron pa kayong psychic attack, no? Especially the tarot readers. So, ang kailangan nyo po dyan is talagang mag-light kayo ng candles. Kasi yan din po is way of parang, alam nyo, protection nyo rin po yan sa pagtataro. Okay? So, may mga herbs din naman po, no? Hindi ko lang po kasi na ituloy yung ng candles ko, yung may divine mercy na may protection and cleansing. Kasi po, hindi ko po gusto yung last time na dineliver nila sa akin. Hindi ko nagustuhan yung
bote, I mean yung glass. So pagka ganun po, hindi na po ako umuulit talaga. Okay, so basta make sure po na meron kayong mga ganyan, mga pang-cleansing, protection, no? Like me is meron po ako mga ganito, talagang well-surrounded ako ng mga protection kasi po mahirap na pong mapasukan. Okay, mahirap na po yung psychic attack na yan. No, mahirap po pasukin tayo ng mga ganyan. So make sure po na well protected po tayo ng mga ganyan. Okay? So, gamitan nyo po yan ng mga insenso, sage, yan. Make sure na bago po kayong magganyan, mag-reading, doon po yung gagamit po kayo ng sage. Okay? So, yung psychic attack na yan, lalong-lalo na po sa mga tarot readers, pero ito po isasama ko na po dito ang mga spiritual healers is i-let go, let God nyo po yan. No, this is a simple parang reminder po sa inyo, pero very powerful po tong let go, let God na ito. No? Kasi po itong let go, let God na ito, dito rin po kayo makakaroon ng talagang parang kapanatagan. No? Mas mahirap po yung kasing pagka may psychic attack kayo, navivision nyo po at alam nyo kung sino yung gumagawa sa inyo, then gaganti po kayo. Hindi po maganda. Hayaan nyo pong si God ang gumawa ng way para po kayo ay may pagtanggol at mas bigyan po kayo ng malakas na protection laban sa mga uma-attack po sa inyo spiritually. Okay? Let go, let God nyo po yan. Let go, let God. Let go, let God. Okay, praise God. Okay, so, ganun ang talaga mangyayari. No? Pagka ni-let go, let God mo yan, mismo si God ang mag-healed sa'yo. Okay? So now, masasabi ko sa'yo na talagang you're healed dahil just sa psychic attack na yan. Dahil ando na naman yung talagang lumapit ka kay God. O kung hindi pa kayo lumalapit kay God, is talagang lumapit na po kayo, magsumbong na po kayo dahil nga po dyan sa mga sufferings na nararanasan nyo nitong mga nakaraan or ngayon. No, for sure, some of the tarot readers is talaga meron pong psychic attacks, no? Even yung mga spiritual healer, no, may mga psychic attacks, no? Andito yun talaga kasi alam nyo, gigil na gigil to. Kasi alam nila kung gaano po kayo ka-powerful, no, na possible na talagang pasabugin nyo yung ano nila, yung, kumbaga kung ikaw is meron kang lugar, no, or meron kang templo, sila din meron, no, ikaw is kayang-kaya mo nang pasabugin yan alone, sa spiritual na mundo. Paano pa kung kasama mo pa yung mga guides mo? Paano pa pagka sumugod dyan si God? Paano pa kung dinalaw ka pa dyan ni Jesus Christ? Paano pa pagka sinabayan ka ng iba pang ascended masters, archangels, no? Na nandiyan dyan sa'yo palagi. Paano pa? No? So, kaya kumbaga, gigil sila na talagang patigilin ka dyan sa mission na binigay sa'yo ni God. Kaya kung ikaw, kung nakabantay sila sa'yo, bantayan mo rin sila. Kaya sinasabi ko dito na kumbaga bantayan, no? Okay. Oops. Okay, so let's see. Okay, now is masasabi ko sa iyo na you're now happily married, no? Na talagang parang alam mo yon na nagamot na rin, no? Healed na rin, kumbaga, no? Healed na rin yung marriage life mo. Na talagang andun yung meron na kayong growth. I mean, yung romance is na andoon. Kaya kumbaga andito yung talagang meron na kayong meaning na parang, alam mo yung pagmamahalan nyo dito, yung sweetness, yung ganyan, is na andoon na ulit, as in bumalik, no? Kaya I'm so happy for you, no? Kasi healed ka na rin. Kasi nilet go, let God mo na rin naman yung mga dati mga issues nyo, no? So, okay, so, kaya kumbaga, dahil sa nilet go, let God mo yan, andun na yung binigyan ka dito ni God ng reward na talagang, kasi matagal mo na rin tong minanifest na magkaayos kayo. Na kasi andito na rin yung point na talaga parang gusto mo na rin i-give up noon yung marriage life mo na kasi nahihirapan ka na dito mentally and spiritually. And emotionally na rin. No? And kasama na rin syempre ang financial. No, pero inilet go, let God mo naman lahat. So, andito na. Kasi alam niyo minsan sa mga sa relasyon po sa pag-aasawa is kailangan din po yung acceptance. No? Bukod po sa give and take, kailangan po may acceptance, no? Kumbaga, again, hindi naman po lahat is parang kailangan po natin kumapit sa pera para lang po maging masaya. Hindi po, no? Kasi po iba po yung happiness
Yung happiness po kasi dito and contentment is, alam nyo po yun, hindi po nabibili yan. No? Unlike po nung mga material things, masaya ka nga, pero wala na magmamahal sa'yo. Hindi ka rin magiging masaya. So, better po yung balance lang din po, no? So, dahil din dyan sa pagkakaroon mo ng, ano man tawag to, magandang patakbo ng pamilya na, no, kasama na yung mga anak mo, as in a whole family, hindi lang doon sa loob ng bahay mo, kundi sa labas din, no. So dahil diyan is talagang andun yung nagawa mo naman kasi yan dahil talagang let God mo, no, na parang gusto mo kasi na ng happiness, gusto mo na ng peaceful life, no. So ang binigay sa dito ni God is talaga namang sobra-sobra, no? Sobra-sobra do sa expectations na gusto mo, no? Deserve mo naman 'yan actually, no? So, dahil din diyan sa pagkakaroon mo ng pagiging tarot reader mo, no, na kahit na meron kang psychic attack, andun yung lumalaban ka, andun yung talagang pinupush mo yung pagre-reading mo to inspire many people, no, na para magkaroon ng mga kaliwanagan yung mga katanungan nila, no, is dahil diyan marami nagmahal sa ng tao, maraming naniniwala sa iyo, maraming nahulog ang loob sa iyo, alam mo yung parang marami kang tagapakinig, maraming na-amaze sa iyo, yung ganyan, ano. So dahil diyan is ito ang nakalinya sa iyo, makikilala at makikilala ka. Yung fame, no, or famous is talagang mapapasayo to. Makikilala at makikilala ka. Ituloy-tuloy mo lang yung ganyang way mo sa tarot reading, yung talagang binubuhos mo yung sinseridad, yung pagiging totoo mo, yung voice out mo lahat ng walang keme, walang arte, walang pagpapanggap, no, na talagang buong tapang mong ginagawa or sinasabi kung ano yung nasa sa loob mo. Do it, no, dahil alam mo na si God is nandyan sa'yo, and yung mga sinasabi mo naman yan is kumbaga guided ka rin naman ng divine, no? So dahil sa pagiging famous mo at dahil sa pagiging tarot reader mo, marami talaga naiinggit sa'yo, no? Marami. For sure meron ka ring ito kasi pagiging famous mo, no, is makikilala ka nito sa social media. Maybe meron ka din ditong meron ka din dito katulad nito, meron ka din YouTube channel, no? So kaya that's why tinatawag ko yung mga kapwa tarot readers ko na hopefully is mapanood nyo po to. Pero again, hindi lang po to para sa tarot reader. Pwede rin po itong i-apply sa mga spiritual healer, no? Okay, so dahil nga dyan sa pagkakaroon mo ng parang nakikilala ka na, no, na nakaka-invite ka na ng maraming tao, nakikilala ka na ng maraming tao sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, ganyan, ano, is talaga marami na iinggit. Kabuntot nyo po talaga yan, kabuntot po natin yan. No, like me, ganun din po talaga po meron at meron. No, hindi man nila sabihin pero meron. Minsan mararamdaman nyo po yan sa mga comments, no, na merong something. Alam nyo po dyan, especially po mga tarot readers, and kung like me po, no, is ramdam ko po kung sino po yung sincere at hindi. Kung sino po yung merong hindi magandang intention sa akin or talaga pong totoo yung mga sinasabi. Nasa comments po yan, no? So mararamdaman po, baka po nakakalimutan ng iba, lalong-lalo na po sa mga nagko-comments, no, na kami pong mga tarot reader is mataas po ang aming intuitions, vibrations, and nararamdaman po namin yung mga energies nyo, even sa mga messages po or sa mga comments. Alam po namin yan kung sino po yung mga sincere, yung totoo, yung hindi, yung mga ganyan, no? So, kaya po kung meron po mga bashers na talaga minsan nag-a-appear po sa mga comments or sa mga messages, mga ganyan, may mga ganun po kasi, especially po sa mga live, no? Is ramdam na ramdam po yan, no? Sa live, lalo po sa live, ramdam na ramdam po yan, yung mga energies nyo, no? So, yun lang po. Okay? So, kailangan lang po nating maging medyo talagang yung awareness, no? And, kailangan po natin maging sensitive ng sobra-sobra pagkaganyan po na medyo nalalaman na po or parang andun po yung nagkakaroon na ba tayo ng pag-angat sa buhay, nakikilala na po tayo, yung mga ganyan. Kailangan po nating maging aware sa mga paligid natin na kailangan po nating alamin kung sino yung totoo at hindi. Okay? So, let's see kung ano pa yung gustong ipahatid sa inyo ng cards. Okay? Wait lang po Wait lang.
Oops, okay. This is God's plan, no? So, kailangan lang po natin dito na magtiwala. Okay? So, actually, yan namang mga psychic attacks na yun is parang tinitrain lang din po kayo ulit ni God dyan. No? Parang test nyo po yan para to make you parang more stronger, more parang brighter, more smarter no sa pagtataro reading and sa paghihiling at the same time no. So hindi po ibibigay sa inyo ni God yung plano na yan o yung mga nangyayari sa inyo ngayon kung hindi nyo po kayang harapin or parang ikababagsak nyo rin lang no. So hindi niya yan para gawin. Okay? So yan is for the better naman yan. Kaya yan parang binibigyan po kayo ng test ni God para sa ganyan, para mapag-aralan nyo po kung paano yung mga susunod na steps nyo or ano pa yung mga the best way para mas maging stronger kayo or mas alam niyo smarter sa pagbabasa ng tarot reader and at the same time sa paghihiling. Okay? Maybe this time is andun yung parang nakaka-encounter na kayo na medyo matataas na antas no sa mga frenemies nyo na mga ganyan. So that's why kailangan mas mag-focus kayo no. So yung mga ganyang plano ni God is kailangan lang mas prepared kayo ngayon. Okay? Kasi parang ito yung way din ni God, ito yung plano ni God na para tumaas yung antas mo, kailangan may mabanatang ka ring matataas ang antas. No? Para mas alam mo kung paano ka magfo-focus. No? Kung paano mo to matatalo, paano mo to isasagawa ng tama, no? Paano ba ang proseso para mapagtagumpayan to. Ano to, lesson learned din to. No? So, ang kailangan lang dito is talagang mag-focus ka and talagang andun yung make sure, no? So, umpisa pa lang, kailangan mo na humingi ng basbas sa taas. Nagtatawas ka pa lang, nagtitiri ka pa lang ng kandira para sa tawas, tawagin mo na silang lahat. Humingi ka na ng permiso sa Panginoong Diyos Ama, no? And isunod mo na yung mga guides mo. Mag-let's vault in na kayo para isa ka tatungkumpay ng paggagamot ninyo. And ganun din sa pagtataro. No, sa pagtataro reading na kailangan po nandiyan po yung mga guides nyo nakapaligid sa inyo para po walang sabotahe na magaganap, na hindi kayo magkakaroon ng kalituhan, hindi kayo mabubulol, walang interruption, dire-diretso lang ang reading. Okay, so yan is God's plan, so accept it, embrace it, kasi kayo rin po magbe-benefit niyan no sa futures, kayo rin. Ito namang plano sa inyo ni God is, alam niyo yung transformation niyo dito is napakabilis. No, there's a huge transformation sa pagkatao nyo, sa pagiging tarot reader nyo and spiritual healer. So, kayo rin po ang makikinabang niyan. Okay? Kayo rin po ang, kumbaga, marami po kayong ika-amaze na naman dito sa next level na mapupunta sa inyo. Okay? So, always have faith. No, na naandyan sila para sa iyo, na hindi ka nila pababayaan, na hindi ka nila iiwan. Napakarami nitong mga guides mo, darling. Napakarami mong ancestors, nabuhay mo, as in, alam mo yung mga ancestors mo, binuhay mo lahat. Naging active lahat ng mga ancestors mo, nakanununuan mo. No? Lumabas lahat yan. Spirit guides mo na andyan, ang mga elementals mo, sangkatutak din. Kasi ang dami nagmamahal sa'yo ng mga elementals, no? And even yung mga ascended masters na dati 4 lang ang nag-guide sa'yo, ngayon ang dami na rin. Napakarami na. No? So, trust them, no? Have faith na hindi ka pababayaan ng mga ito sa anumang laban ang pumasok sa buhay mo. No? Especially sa mga attacks, no? So, huwag ka mag-alala dyan, okay? Okay, so let's see. Paano pa bang naisabihin ng mga Holy Spirit? Ay. Okay. O, see? Sabi ko sa iyo eh. 'Di ba? Yung angels mo, ancestors mo, or marami pa is talaga na andyan to guide you. Andyan yung guidance nila sa iyo. No, guidance, pagbibigay sa iyo, alam mo yung talagang andun yung tinuturoan kanila kung paano mo isasagawa ang mga bagay-bagay para ikapanalo mo at para andun yung kaligtasan mo. Kasi syempre yung mga ancestors mo, yung mga angels mo na yan, talagang sila yung unang-unang binabanatan dito. Sila yung unang-unang talagang sasalag lahat ng mga nangyayari sa iyo, no? Kaya bago ka masaktan, sila muna, no? Tumagos man sa iyo pero hindi ganun kasakit. Okay? So, andito yun talagang hindi nila hahayaang mapuruhan ka. Di baling sila ang mapuruhan, wag lang ikaw. Okay? Naandyan sila to save you, to heal you, and to love you.
to take care of you at all times, no? Kaya lagi ko sinasabi sa inyo na itong mga guides nyo na ito, lagi nyo silang isasama sa dasal. Okay? Lahat po, lahat ng mga guides na nasa sa inyo. Isama niyo po sila sa mga prayers kasi sila po ang kauna-unahan na talagang sumasalag lahat ng sakit. Sila po yung halos duguan bago po kayo masaktan, sila po muna ang talagang humaharang, no? Kaya i-treasure nyo po yung mga yan. Huwag nyo po silang, hanggat maaari, huwag nyo po silang gutumin. Lagi nyo po silang pakakainin, lagi nyo po silang, yun po, alam nyo po, isama nyo po sila sa mga prayers is talagang, ano na po sa kanya, very thankful na po sila, na alam nila na pinahalagahan mo sila, na alam nila na minamahal mo sila. Okay? Again, this is a parang, ano na to, no? Parang ito is confirmation na rin na talagang itong kayo, no? Kayo is as a couple is talagang magkakaroon na kayo ng big changes din sa inyo kasi dati lagi kayo nag-aaway, lagi kayong alam niyo parang wala na kayong time sa isa't isa, but this time around is andun na yun talagang you'll make sure na magkakaroon kayo ng ano ba yung bonding, babe time, no? Na talagang kailangan nyo mag-spend ng time together, meron kayong mga sweet talks, mga ganyan, or sumasabay sa pagkain, mga ganyan, or meron kayong mga bonding sa labas. Yan na yung meron kayo ngayon, no? Kumbaga dati parang wala lang, no? Parang ganun lang. Trabaho, uwi, tulog, ligo bukas, kain, uwi, pasok, ganun. Ganun lang. Parang, alam mo yun, ganun lang ang nangyari. Pero ngayon hindi. Kumbaga, ngayon kasi binabalanse nyo na yung quality time, meron na talaga. No, dati wala kayo nun eh. No, parang okay na sa inyo basta magkasama kayo. Pero wala namang parang wala lang, no. Yan. Okay, so we have the patience here. So, kailangan lang po talagang is magkaroon po tayo ng mahabang pasensya sa ganitong binigay po sa ating mission ni God. No, kasi po talagang meron pong mga, lalo na po sa mga beginners, no, na talagang andun po yung hindi naman po agad-agad is talagang sabihin yung napakalakas nyo na and for the win na po kagad kayo. Bibigay naman po sa inyo talaga ni God kung ano po yung antas nyo, yun po ang ibibigay sa inyo ni God na dapat nyo po mga gamutin. So, step by step po yan, no? So, make sure po na this time around is yung mga talagang pag may lumapit na po sa inyo na alam nyo na talagang malalakas is andun po yung tawag agad or kapit agad, no, kay God para magkaroon kayo ng talagang for the win na tinatawag, na hindi kayo masasaktan sa anumang laban sa spirito. Lalo na po pag nakikipag-combat kayo. Kailangan po dito is buon loob nyo, no, na the more na inaatake kayo, mararamdaman nyo naman po kasi yan kung lumalaban na po yung gumagawa doon sa pasyente nyo na hinahawakan nyo. Mararamdaman nyo po sa sarili nyo yan. No? So pag naramdaman nyo na po yan na meron na po mga atake, andyan po yung makakaramdam kayo ng konting hilo, parang gusto nyo nang bumagsak din, yung ganyan, kasi nanlalaban na eh. O sasabihin din po sa inyo ng pasyente nyo yan. Pero, andun po yung kailangan po talaga na pagka gano'n na po ang mga atake, dire-diretso nyo lang po. Tawagin nyo po yung mga guides nyo, yung pinakamalalakas, tawagin nyo po kagad. No, para po mapaglabanan yan. No, dahil hindi po kayo bibitawan ng Panginoong Diyos Ama. Hindi po kayo pagbibitawan yan. Okay? Okay, so next is, 'di ba? May spirit guides ka din na talaga nag-guide sa iyo. Ang dami nito. Kasi for sure dito is talagang minamahal mo din yung mga spirit guides mo na yan, especially yung mga, alam mo yung concerns mo sa mga ligaw na kaluluwa na binibigyan mo sila ng importansya, which is true naman na talagang ang mga ligaw na kaluluwa is talagang, alam nyo yan, ang dudungis niyan. Na lalo na po yung mga halimbawa galing po sa ibang probinsya, halimbawa from nasa Manila ka, tapos yung mga kaluluwa is galing Mindanao or galing pa sa ibang bansa, pero pagka nandito na sila, ang dudumi na niyan, dudumi ng paa, punit-punit ang damit, yung mga, totoo po yun, no, na talagang ang gulo-gulo ng buhok, no, walang kaayusan, kasi kung saan na silang naglipana, kung saan sila nagpunta, gano'n. Unlike yung ikaw, no, andun yung talagang pinapanalangin mo sila na mapunta sila sa mga maayos na lugar, or maybe baka pinagdadrasal mo rin na magpunta pa sila sa kanilang mga mahal sa buhay, no, para naman magsilbing gabay, no, para hindi sila nakakaperwisyo, para hindi sila nakakapanakit, hindi sila, alam niyo yun, kasi minsan
ang mga yan, talagang totoo naman na talaga nagpupunta sila sa mga abandoned na lugar kasi ayaw nila na maingay. Gusto nila tahimik, ganyan. Ayaw nila na magulo. No? Kaya pagka nakakarinig sila ng gulo, ingay, doon sa mga nakatira na yon, nagagalit sila. Nagwawala rin sila. Bibigyan ka nila ng sakit. Lalagnatin ka. Yung mga ganun. No? Or kung ano yung maisip nilang gawin sa'yo. Kasi mga powerful din to, mga spirit guides mo. No, or mga spirits na ligaw, especially mga ligaw. Kasi talagang andun yung pakiramdam nila talagang, lalo na yung mga hindi matanggap na sila ay nawala agad-agad sa mundo. Kasi may mga parang meron pa silang gustong gawin na hindi nila nagawa kasi nga bigla silang nawala sa mundo, no? Unplanned, no? So, kaya isama rin po natin sila sa mga panalangin. Wag pong, parang idagdag natin sila kasi mga nakakaawa po talaga sila. Sobra. No, gutom po yan. Kumbaga hindi rin nakakapahinga, gano'n, may mga sama ng loob, may mga ganyan. So, yun po ang pakaingatan. Yun po yung isipin po natin sa kanila, no? Okay? Ano pa po ba? Holy Spirit, pengi po na message. Thank you po. Ayun, so we have 2 cards. You win. Okay, so there's a game over. O, diba? There's a game over here. So, talagang alam mo yon, itong mga angels mo, itong mga ancestors mo, itong si God na marami mga plans sa'yo, is andun yung hindi nila hahayaan na magtagumpay yung mga ginagawa sa'yo ng mga kalaban mo. So, now is andito yung talagang game over na talagang kasi 'di ba you're healed na, no? And magiging famous ka. So now dito na yung game over na talagang bibigyan ka na naman niya ng new beginning, no? Na talagang yung mga ginagamot mo na siguro sa ritual, sa baklasan, yung ganyan, tapos na, no? Andun yung napagtagumpayan mo na yung mga laro nila, no? Yung mga pahapyaw nila, tapos na. Kumbaga, eto na yung pwede na silang magsimula ulit. Or ikaw mismo dito, collectives, pwede ka na ulit magsimula ulit. Kasi lahat ng mga nagamot mo naman, lahat naman ng mga targets mo is talagang well done na napagtagumpayan mo. No? Talaga into success ka. No? Especially dito sa mga power hungry na to, na talaga namang pagiging selfish yung mga pinairal nila, is talaga masasabi ko na naging successful ka naman dyan sa pamamaalam ng mga power hungry na yan, no? Talagang andun yung ginamit nila yung mga kakayanan nila sa maling paraan. Okay? So, naging ganid sila or naging sakim sa mga pangyayari. Okay? Or sa mga ginagawa nila para lang makamit yung tagumpay. Okay? Or makamit yung mga gusto nila sa buhay. Gumamit sila ng mga hindi magagandang ways, no? So, let's see kung ano ang susunod. Wow, we have the 7 of coins. So, ang daming nakaabang. Ang daming nakaabang na opportunities, unexpected income. Alam mo yung maraming darating sa'yo. Maybe this month of December, no, hanggang January, is maraming darating sa'yo ng mga unexpected income or gifts, surprises, guests, mga ganyan. No, yan yung mga marireceive mo. Na talaga naman parang alam mo yun na talagang ikatutuwa mo naman. No? And nandito yung talagang makikita mo talaga yun. Or lalapit sa'yo talagang tao, mga talagang concerned sa'yo or nagmamahal sa'yo na tapon. Ay, nahulog. Okay. Okay. So, we also have here is the 9 of coins and the 9 of swords. Okay. Okay, so next is, ano to? 9 of coins and 9 of swords. Okay, so talagang dito yung sinasabi na lang dito sa 9 of coins mo is talagang andito yung, alam mo yon na yung contentment mo, no, sa pagre-receive nito mga blessings mo, nito mga darating na araw, no, is, or ngayon mismo, no, is andun yung kontento ka na eh. Andito na yung satisfaction mo, na parang, alam mo yon okay na ako dito eh, no. So, yan yung mga isa sa mga parang achievements mo na for now, no? Pero ito kasi is parang patikim lang sa unity ni God, no? So, may mga parating pa nga, no, na talagang unexpected and plus yung mga talagang alam mo na may mga darating, pero meron pang ibang darating.
Okay? So, now, yung pagkakaroon mo na parang, alam mo yun, yun nga, yung mga psychic attacks mo, or parang may mga still worries ka, especially sa pagiging healer mo, no, is parang ano lang to, daan lang, or just ano lang, kasi nga, it's God's plan, no, para matuto ka, or mag-search ka, or parang alamin mo kung paano ka mas lalakas, no, or paano iba pa yung way, no, para ma-enhance mo yan, yung strength mo or power na meron na binigay sa ni God. Kung paano mo to i-expand, no, para mas marami ka ring matulungan or mas marami kang ma-inspired na mga tao, no, or ma-amaze na ibang tao, na maraming tao. Okay? So, we have the Queen of Coins here. So, andito na lahat ng swerte sa'yo. Andito na lahat ng abundance. Prosperity is talagang barating at parating sa'yo. Kaya, pagdating sa finances, no, is wala ka ng worries dito, no. So, all you have to do is to secure it and kailangan mo talaga siyang i-share, no, to others. Is kailangan mo siyang ibigay, lalong-lalo dun sa mga needy or sa mga nangangailangan talaga. Kasi andito na yung kung security pagdating sa pagkakaroon mo ng pera, money, ganyan, no, is andun yung talagang nasa sayo na. No, hawak mo na yan. Maging kontento tayo sa kung ano ibibigay sa atin ni God. Huwag na tayong mag-expect pa o humingi pa ng sobra-sobra. Importante dito is well protected tayo. Wala tayong mga karamdaman na ibibigay mo yung mga needs mo. Nabibigay mo yung mga needs ng mga taong nakapaligid sa'yo. Mga needs mo is naandyan din. So, and nakakapag-share tayo sa mga talaga nangangailangan. Okay na yun. Sapat na yun. No? Kasi andun yung important, kasi ang dami pong nagugutom, ang dami nga pong di makabili ng ganito, ng ganyan, pero ikaw nasa iyo na, naibibigay mo na eh. So, kailangan mo lang dito is ingatan, wag abusuhin. Kung ano man yung mga nare-receive mo from God na mga gifts, no? And especially yung mga abilities na binibigay sa iyo, yung kakayanan mo as a tarot reader and spiritual healer, is kailangan mo ditong ingatan. Huwag mong abusuhin. Okay? Kasi yung pagdating naman sa kaperahan is talagang wala ka nang poproblemahin dito. Wala ka nang dapat katakutan. Okay, so we have the chariot here. So now is pinapakita lang dito sa the chariot na kumbaga, hindi mo na kailangan parang takasan or parang meron kang gustong takbuhan na mga past mo, yung mga hirap mo, yung mga ganun, malalaking problema mo nakaraan na tipong parang natatakot ka na baka maulit-uli, hindi na, no? So, wala na mga ganun. Kasi andito ka na to move forward, to be happy, to be calm, ganyan. Kasi andito na nga yung sinasabi ko sa inyo na yung prosperity, blissful life na gusto mo sa buhay is nandito na. No, kasi talagang dito, talagang pinapakita rin dito na talagang bago ka naman dumating dyan sa kinatatayuan mo collective, is talaga namang, ang dami mo naman talagang dago ko na pagdaanan. Ano na talagang halos parang gusto mo nang bumitaw or ano ba yung tawag doon? Parang gusto mo nang magpaalam sa mundo, no? Dahil talagang sa hirap ng buhay, na talagang parang gusto mo na ring magsarili, yung ganyan, parang kung meron kang pamilya, parang gusto mong umalis na lang, subukan mag-isa, yung mga ganyan. Pero andun yung talagang kumapit ka pa rin. So now, parang pinaka-reward sa'yo ni God dahil sa sobrang pagtitiis na binigay mo sa sarili mo and sakripisyo na binigay mo sa buong pamilya mo. Hindi na sa buong pamilya, kundi sa mga taong nakapaligid sa'yo, no? Is talagang this time is kailangan mo nang ma-receive at ma-receive at may ma-receive at may ma-receive ka pa na talagang mga magagandang bagay na magmumula kay God. Ipoprovide na lahat talaga yung mga needs mo na mas higit pa sa inaakala mo. Okay? Yan natin kung ano yung next. Okay. So, next tayo. Next song. Taring. Tingnan natin to. Alam nyo, antok na ako. Kasi ang aga ko po nagising kanina. Kaya mas gusto ko po yung natutulog ako na madaling araw eh. Kasi gantong oras, ang hirap adjust ng oras. Alam niyo yun. Kasi nga po yung mga clients ko or lalo na po yung mga walk-ins, gabi na nagpupunta. Kaya, naku, bago ko matapos dito sa upload, naku, may third party, darling,
no? To mga third party na to, no, sinasabi ko kasi meron naman kayo ditong happily married, ganito, ganyan. So, ito, isa pagdaanan nyo na to, no, na talagang nagkaroon ng third party sa inyo before na isa to sa mga trauma mo, no, pero ito is overcome mo na to. Na ito is one of, nasasabi ko, nagkaroon na ng game over, na talagang andito na yung partner mo or ikaw na parang ayaw mo na, no? Pagod na rin kayo pareho siguro, baby, ikaw collective ang gumagawa nito before or yung person mo. Pero andun yung talagang na-overcome nyo na yung ganitong issue. So ngayon, andun na po kayo talaga sa happily married or talagang a lovely couple for now. Okay? So now kasi ito yung ginagawa mo collective, no? You just go with the flow, parang hindi mo na rin iniintindi kung sakasakali man may babae o lalaki itong partner mo or person mo is hinahayaan mo na lang. Nililet go, let God mo na kasi nga lahat, no? Let go, let God is, alam nyo, napakasarap, no, sa buhay na akapin yung salita na yan. Okay? Okay, so always wanted to stay beside you. So ito yung isa sa mga messages ng person mo na talagang kung po pwede lang, no, na wag lang magtrabaho, na parang tipong andyan na lang pera na nalalapit, why not, para lang maging mag-ayos yung relationship mo nyo. Pero kailangan magbanat ang buto kailangan magtrabaho para maging, syempre, para may bigay yung mga needs, no? Talagang sa mundo na po natin, talagang kailangan po natin ng salapi. Okay? So, kailangan lang po talaga dito, once makareceive po tayo ng mga ganyan unexpected incomes, kailangan po natin ng mga, or unexpected gifts is i-secure po natin or i-treasure po natin. Then, make sure po na pagka talaga naman nag-uumapaw na, bigay, ano po, i-share nyo po sa iba. No? Wag po natin sarilinin. Okay? Now, you're my strength. So, itong person mo is talagang, alam mo yon, andun yung mataas ang pride nito, andun yung parang hindi niya kaya na mawala ka, no? Kasi parang tipong kahit nga mag-away kayo siguro nito, baka mamaya parang ano to parang lantang gulay na hindi makapagtrabaho pagka magka-away kayo. No? So, may mga ganun siya. Pero pagka kayo maayos, yung may mga biruan kayong andun yung ano yung ganado siya talaga magtrabaho. Ang dami niyang ideas. Actually, ikaw din naman. Ay, hindi. Parang ang tingin ko dito sa ikaw yung may talagang strong personality dito, na talagang ikaw fighter, no? Na talagang andun yung inilalaban mo yung sarili mo dito, no? Okay, so ano pa ba ang chika? Ayun. Oh, 'di ba? So kailangan niyo po talaga 'to. Kailangan niyo po i-share ang gifts and abilities na binigay po sa inyo ni God. Okay? Share your blessings palagi. Okay? Share it, share it. Okay? So, ang witch po, again, is talaga pong kasama nyo po yan. No? Parte na po ng buhay yan. Yan po yung nagbibigay ng spice ng mga buhay ng mga tarot readers and spiritual healers. Okay? So, accept it. No? Pero, dispose it. Okay? Yun lang. Yun lang, no? Ay, nako, alam nyo, ang mga ganyan is, alam nyo, ay, nako, yan yung mga nagbibigay sa inyo ng mga mentally ill, yung nagbibigay sa inyo ng kapraningan. Kaya, nako, kailangan nyo mag-cleanse talaga ng space, yan hanggat maaari. Meron kayo pinaglilibangan or pinag-aaralan, no? Pag-aralan nyo po kung paano kayo lalakas at paano nyo po ito madidispose itong mga ito, may lalagay sa dagat, may tatapon sa ilog, mga ganyan, para, alam nyo yun, hindi na sila magkaroon ng lakas para bumanat ang kung kani-kanino. Okay? At makaperwisyon na lalo na po ng mga inosenteng tao. Okay, so we have the secret admirer here. So, nako, marami na pong humahanga sa inyo. Hindi na po ako magtataka kasi nga po talagang marami kayo nai-inspire ng mga tao and marami na po nagmamahal sa inyo. Okay? So, just stay in love kasi alam po, ito po ang isa sa number 1 na panangga ninyo, na weapon ninyo sa mundo ng spiritual. Yung pagiging mapagmahal ninyo. No, para pong si Sacred Heart of Jesus or si Jesus Christ is talagang ano po yung emotions, yung pagmamahal sa kapwa. Kaya parang pagka naaawa po siya sa kapwa, ando po yung full of love na paano niya i-heal ang mga tao. Kaya po ang bilis niyang mapagaling ang mga ito kasi andun po yung buong buo po yung concern niya, pagmamahal niya sa tao na mapagaling ito. So dahil po dyan, at hihingi siya ng basbas sa taas para pagalingin ng taong to, antemano po, segundo lang po, magaling na po ang hinahawakan ni Hesukristo Ama. Nang dahil po yan sa kapangyarihan na napakalakas at walang titinag, no, si Panginoong Diyos Ama na nasa langit na gumawa
ng langit at lupa. Okay? So, love yourself. Okay? So, pagka alam nyo po sa mundo po ng spiritual, no? Spiritual healer ka man or tarot reader ka man is hindi mo naman po kailangan talagang, I mean, pagka alam nyo pong mahina na po kayo or parang well-drained na po kayo, no, sa panggagamot, especially karon din po sa sa tarot reading, no, pagka sunod-sunod na po yung reading, nakaka-drain po yan. Inom po kayo ng tubig. Kung may mga crystals po kayo, i-cleanse nyo po. Kung may sage po kayo, i-cleanse nyo po yung sarili nyo. Sabayan nyo po ng crystals, no. May mga pang-cleanse po talaga ng crystals. So, i-cleanse nyo po yan or better, may mga nakatayo na po kayo na crystals dyan sa paligid. Pagka tarot reader po kayo, ha, kailangan po meron. Actually, ang mga crystals po is, malaking tulong din po sa ating mga spiritual healer. Malaking tulong din po yan. Kasi, yan po yung nagbo-boost ng energy din natin, no? So, kailangan po natin yan sa pag-heal or para po energizer din po natin. And pang-cleanse na rin and protection na din siya. Like, black tourmaline, onyx, yan. Mga protection po natin. Selenite, clear quartz, yung mga ganyan. Kailangan po natin yan yung rose quartz, no? Kailangan din po natin yan. So, kailangan po natin din mag-provide, no, ng ganyan, ng mga crystal sa paligid po natin. Okay? So, kung ano po yung mga alam nyo pong best protection po ninyo sa araw-araw, lalo na po sa panggagamot. Kasi hindi nyo po alam talaga kung yung mga pumapasok po sa inyo or nagpapagamot sa inyo is tama lang ba ang antas ng mangkukulam na yan? Meron kasi mas matataas. No? Meron po kasing isa lang ang bumabanat pero iba ang kakayanan. Meron po namang marami pero hindi naman ganun kabongga ang power. Meron naman talagang marami pero mas marami naman syempre yun sa'yo. No? So iba-iba po, no? Iba-iba. So make sure po na talagang andun po yung kailangan nyo po talagang alagaan ng mga guides. Lalo po kung halimbawa as a spiritual healer ka is nag-iisa ka and wala ka pa namang mga grupo, wala kang team, no, na para magsabay-sabay kayo na labanan yung mga yan. Kailangan po dito is tibayan nyo po yung loob nyo. Kasi, pero again, no, hindi naman kayo bibigyan ni God ng mga ganyang pasyente kung alam niya pong sablay or tataob kayo. Hindi. Alam po ni God dito na alam niya na kayang-kaya mong gawin yan, kayang-kaya mong pagalingin ng taong yan, kahit gaano pa kalakas yan. No, hindi ka naman po bibigyan, again, hindi po nagbibigay ng pagsubok si God kung hindi naman po kakayanin. Okay? So, lahat po yan is kakayanin at kailangan lang po talaga is have faith, no? Kasi God's plan po yan and trust Him sa lahat ng mga nangyayari sa'yo. Okay? Okay, so we have the Libra energy. So, what else? We have the Libra energy here, no? And, diba? Kaya ka nakaka-encounter ng mga ganyan kasi nagle-level up ka. Kaya yung mga na-encounter mo rin ngayon sa paligid mo na mga mangko, taning, sapi, etc., 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 is talagang level up din, no? Pero, when it comes to combat na, no, syempre, andun yung talagang mas lamang ka. Kasi, you're with God. God hired you. No weapons formed against you shall prosper talaga. No, kasi nasa iyo yung mga malalakas sa sandata, malalakas sa panangga, mga ganyan. And meron kang damit pandigma. Kaya, nako, well protected ka dito, darling. Okay? So, next is, yes, your angel spell work. No? Again, pagka spiritual healer ka o tarot reader ka, especially kung nasa ganito kang eksena, yung nasa social media platform ka, expect mo na talaga meron mga palipad hangin, mga ganyan. Nako, expect it, okay? Pero yung mga under spell work na yun is ma-overcome. Lahat naman yan nabibit mo. Meron man bago, pero tataob. May darating ulit bago, tataob. Ganun, lahat yan na-overcome mo yan. Lahat yan natataob mo yan. Okay? Kasi you're with God again. No? Kasi nililet go, let go. Kasi alam nyo, ganyang may mga mission kayo. Hindi kayo po pwedeng mawala sa mundo. O hindi kayo po pwedeng masaktan. No? Kasi spiritual healer po kayo eh. No, hindi kayo po pwedeng masaktan dahil ito yung itinalaga sa inyo ni God. No, kaya nga po kayo ginawa ni God kasi kayo po yung makakatulong sa kanya na maipalaganap yung mga salita nila, yung mga buhay at banal na salita nila. No, para po dumami ulit. Kasi ang dami pong natulog.
Ang dami pong may mga kakayanan na binigay si God sa mga, actually lahat naman po is meron, hindi lang po alam gamitin. O yung iba po is talaga natatakot lang po talaga ilabas. No? So dito is paparealize po ninyo sa kanila kung ano po yung dapat nilang gawin at kung ano po yung magiging outcome kung hindi po nila to i-embrace, no? So, yan. So, yung bukod sa pagiging spiritual healer mo, no, is talagang intuition mo dito is on point. Na talagang pag kinutuban ka or pag kami naramdaman ka is talagang pak, boom, boom. Ganun. Okay. So, merong lalapit sa'yo or merong pupunta sa'yo from other country, from other places na talagang mag-a-ask sa'yo ng business deal na proposal. No? Magpo-propose sa'yo na something na ganito, ganyan, no? Para maybe parang hindi naman sa business, no? Alisin natin yung word na business. Merong mag-i-invite sa inyo sa ibang lugar na para magkaroon ng mission, healing, no? Kasi maraming may sakit doon sa lugar yun, maybe sa mga talagang rural areas, mga ganon, no? So parang kailangan nila lang katulad mo na pumunta doon kasi mga alam nila na meron sila spiritually. Okay? So let's see, dito naman tayo para sa ating last card. Kuha lang po tayo dito ng 3 cards. 3 cards, 3 cards, 3 cards. Ayan. Okay, so we have this one. So, ang kailangan nyo po dito is talagang mag-meditate, no? Kasi para, alam nyo yun, sa meditation po kasi makakuha po kayo ng messages and guides, no? I mean, guidance para just sa mga susunod yung mga, sa susunod nyo po mga journey, no? Yan, kailangan nyo po talaga na mag-meditate, no? Yan. Especially po, syempre po, gamit na gamit po yung mga kamay nyo po dito, no? For healing. Kasi yan po madalas ang gamit nyo. And, you have the sword to kill them. No? To kill those, your spiritual enemies. No? So, parang kailangan mong, alam mo yun, kailangan pong mas palakasin yung sandata mo dito. No? Through meditation. Na kailangan mo siya ikarga sa sarili mo para lumakas yung espada na yan. Pampuksa sa mga enemies mo sa spiritual. Okay? So, we have the learning experience. Ito na nga yung sinasabi ko kanina pa, no? Na talagang andito yung binibigay sa'yo ni God ngayon na pagsubok, no? Na for sure, nakaka-encounter kayo ngayon na medyo matataas na antas sa mga spiritual attacks, yung psychic attacks mo na yan, na mga attacks sa'yo na para hindi mo ituloy yung mission mo, na parang binibigyan kanila ng parang kakayanin ko ba to o hindi? Alam mo yung parang ayaw mo na, parang gusto mo nang umurong, no? So, hindi. God's plan yan. Ang gusto nandito ni God is talaga matuto ka pa. Marami ka pa dapat matutunan para lumakas ka na lumakas kasi andun nga yung nagle-level up ka. Hindi mo kailangan ng takot dito, kundi trust, no? And have faith na si God is na andyan to guide you. Tinetrain ka ngayon ni God. Tinetrain ka dahil sa mga na-encounter mo ngayon na mga siguro mga pasyente mo or mga clients mo sa tarot reading, no? Andyan yung talagang andyan sila para matuto ka, no? Ayan yung way ni God na para matuto ka. Paano ka talaga magle-level up o mahihigitan pa tong mga enemies mo sa spiritual, no? Yung mga umaatake sa'yo. Ito is, kumbaga, this is a learning experience na talagang kahit na ganitong medyo tinatamaan ka talaga is ando naman yung sure ball na ipapanalo mo kasi ikaw is a light worker, spiritual healer, divine healer na talagang well-guided and well-protected ng divine, no? See? Nasa iyo ang holy love. Mahal na mahal ka nilang lahat. Mahal na mahal ka ng mga ascended masters. Alam mo yung universe, ancestors mo, spirit guides, elementals, angels, archangels, lahat. No, is na andyan to love you. Kaya hindi ka mapupunta sa kapahamakan. No? Andyan sila lagi. Hindi lang ikaw.
no? Hindi lang ikaw, even yung mga taong nakapaligid sila napakahalaga sa iyo, hindi nila pababayaan dahil alam nila kung paano mo sila protektahan nito mga guides mo. So kung paano mo sila protektahan, ganun din yung mga mahal mo sa buhay dito sa lupa. Okay, so for the last card, tingnan natin kung ano pa. Alam niyo, sa totoo lang, papikit na mata ko. Antok na ako. Pero Lavarn Angel Whisper, Lavarn. Okay. So, ayan ang ating last card, which is manifestation. Okay. So, marami kang minanifest at marami ka pang mga minanifest na talaga namang eto na yung time to harvest. No? So, ito na yung time to harvest. Ito na yung halos nasa kamay mo na at halos may mga babagsak pa. Alam mo yun, yung mga tipong eto na yung talaga ibibigay na sa'yo ni God, no? Na nasa kamay mo na yung iba, pero meron pang babagsak from universe yung mga minanifest mo, no? This is the time to harvest all your manifestations, all the lucks, no? O abundance, prosperity sa buhay mo is eto na yung time, no? Para makamit mo kung ano man yung mga itinanim mo noon, ngayon is talagang eto na yung makukuha mo na siya, okay? Okay, so that's our reading for today, for tonight. Maraming salamat po sa nagtapos or tinapos po yung reading natin ngayon. No? Maraming salamat sa mga makaka-resonate po. Please, paki-subscribe po ang ating YouTube channel and paki-like and share na rin po. Then, click the notification bell para po sa mga updates, no? Para dito po sa ating Angel Whisper 11, okay? So, maraming salamat po and God bless. Bye!